2 taon na ang nakalipas. Itinaboy ako ng anak ko sa bahay. Binigyan lang ako ng 500 para sa pamasahe at sinabihan na huwag nang bumalik. Pagkatapos ng mga taon ng katahimikan at kasinungalingan, bigla siyang tumawag at humingi na makitira sa bagong 50 milyong bahay ko. Pero alam ko, hindi ito tungkol sa pamilya. Tungkol ito sa pera. Napagdesisyonan kong turuan siya ng isang aral na hindi niya malilimutan. Bago tayo magpatuloy, pakikalmahan mo ang channel at sabihin mo sa comments kung saan ka nakikinig. Ang matalim na tunog ng telepono ay tumagos sa katahimikan ng gabi na parang talim. Inilagay ko ang aking kristal na baso at tinitigan ang nagliliwanag na screen. Si Teresa. Pagkatapos ng 2 taong walang balita, tumatawag siya. Ang ulan ay tumitibok sa mga floor-to-ceiling na bintana ng aking opisina sa bahay sa Bellevue. Ang mga ilaw ng lungsod ay naghahalo sa watercolor streaks sa ibabaw ng Lake Washington. Nagre-review ako ng aking property portfolios nang dumating ang abala. Ang mahogany desk ay sumasalamin sa malambot na liwanag ng aking banker's lamp. Ang mga papeles ay nakakalat na parang battle plans sa kanyang makintab na ibabaw. Pinatunog ko pa ito ng 2 beses bago sumagot. Hello, Teresa. Tatay. Ang boses niya ay may paihong manipulative sweetness na naalala ko. Puno ng peking init. Miss na kita. Gusto kitang anyayahan sa family dinner sa Sabado. Ang aking mga daliri ay nakahanap sa gilid ng lumang family photo na nakatago sa pagitan ng investment documents. 3 ngumingiti na mukha mula sa ibang buhay. Binuksan ko itong nakaharap pababa. Family dinner. Ang mga salita ay mapait sa lasa. Ang bait mo naman. Makakausap tayo. Baka magsimula ulit ng bago. Medyo pumiyok ang boses niya. Ang practiced innocence ay nagwawala. Alam kong mahirap na. Mahirap. Sumandal ako sa leather chair. Ang paa ko ay inilagay sa desk. 2 taon na ang nakalipas. Itinaboy mo ako na may 500 lang. Ang laki ng memory gap mo. Ang katahimikan ay lumawak sa pagitan namin. Sinira lang ng patuloy na tambol ng ulan. Narinig ko ang pagbabago ng kanyang paghinga. Mababaw at mabilis. Hindi ko naiintindihan ang tinutukoy mong yaman. Tatay. Akala ko, syempre, hindi mo alam. Ang kasinungalingan ay sobrang transparent. Halos nakakainsulto. Alam ng lahat sa dating circle ko ang aking tagumpay. Public ang property records. Ang aking pagbabago mula broken exile tungo sa milyonaryo ay hindi naman subtle. Sabihin mo, ano talaga ang dahilan ng biglaang family reunion na to? Mas maliit at desperate ang boses niya. Hindi ba pwedeng gustuhin lang ng anak na makita ang tatay? Kinuha ko ang tumbler, inikot ang amber liquid, ang bigat ng tunay na kristal, ang pagsunog ng aged whiskey. Mga lutsuri na magiging fantasy 2 taon na ang nakalipas. Sabado ng gabi, sa dating bahay siguro. 6 oras. Ginagawa ni nanay, yung roast na dati mong gusto. Ang nanay mo, tumigil ako, hinayaan ang mga salita na lumutang. Naglalaro pa rin kayo ni Gary. No, kasal na sila, sabi niya tahimik. Congratulations sa masayang mag-asawa. Nanatiling level, controlled, professional ang boses ko. Pupunta ako. Talaga. Ang relief sa boses niya ay pathetic. Oh, tatay, ang ganda niyan. Pwede tayo, sinabi ko, pupunta ako. Magiging educational ito, para sa lahat natin. Tinapos ko ang tawag nang hindi hinintay ang sagot. Ang satisfying click ng disconnection ay umugong sa biglaang katahimikan. Ang mga ilaw ng lungsod ay nagblur sa basang baso, habang ang mga naburi na alaala ay nagsimulang umakyat pabalik. Tumayo ako mula sa upuan, bahagyang nagrereklamo ang mga kasukasuan. Sinunog ng whiskey ang lalamunan habang inubos ko ang baso. Pagkatapos ay naglakad sa bahay ko na parang lalaking nag-inspeksyon ng nasakop na teritoryo. Ang bawat kwarto ay nagpapakita ng pagbabago mula sa Italian marble foyer hanggang gourmet kitchen na may professional-grade appliances. Pero ang tawag ni Teresa ay nagbukas ng isang bagay. Ang mga piraso ng alaala ay dumaloy na parang tubig sa basag na dam. Ang living room ang unang na-trigger. Malambot na leather sectional, cashmere throws, view ng manicured gardens. Sobrang kaiba sa tag-araw ng 2023 nang pumasok ako sa masikip na bahay namin sa Tacoma at natuklasan na wasak na ang buhay ko. Mga maleta sa harap ng pinto. Si Lorna sa sofa kasama ang lalaking hindi ko pa nakikita. Matangkad, may gray sa sentido. Nakaupo sa pwesto ko na parang siya ang may-ari. Lilipat na si Gary. Anunsyo niya nang hindi tumitingin sa phone. Kailangan mong umalis. Walang paunang salita, walang paliwanag. 28 taong kasal ang natapos sa parehong tono na ginagamit niya para itaboy ang telemarketer.
Lumipat ako sa kasalukuyang kitchen ko. Ang mga daliri ay dumudulas sa granite countertops. Ang kaibahan ay malinaw, noon kumpara sa ngayon. Noon, maruming pinggan ang puno sa dating lababo. Ngayon, pristine at magazine-worthy ang kitchen ko. Lumitaw si Teresa mula sa kwarto niya. May overnight bag sa balikat na parang pupunta sa kolehiyo. Pero ang mga mata niya ay may lamig na hindi ko pa nakita. Cold calculation. Failure ka, Tay, sabi niya. Matatag ang boses na parang hukom na nagbabasa ng sentensya. Tama si nanay. Hindi ka na nababagay dito. Ang 500 na binigay niya sa kamay ko ay crispa. Malamang bagong labas sa ATM. Para sa gas, paliwanag niya na parang kabutihan ang ginawa kaysa insulto. Sumunod ang alaala hanggang sa master bedroom ko. Silk curtains, king-sized bed na may Egyptian cotton sheets. Reading chair na perpektong nakaposisyon para sa umaga na liwanag mula sa lawa. Lahat ay pinili ng maingat at mahal. Ang motel 6 na kwarto ay amoy industrial disinfectant at nabasag na pangara. Manipis na dingding, mas manipis na kutson. Patuloy na home ng highway traffic sa labas ng basag na parking lot asphalt. Binayaran ko ang weekly rate ng maaga. Mas mura raw, paliwanag ng desk clerk. Binibilang ng 2 beses ang aking crumpled bills. Instant noodles sa hapunan. Instant coffee sa umaga. Ang klaseng buhay na akala ko ay wala na sa likod ko pagkatapos ng mga dekada ng matatag na trabaho. Maingat na pagtitipid. Pagbuo ng pinaniniwalaan kung hindi matitinag na pundasyon. Sa nightstand ko ay may silver frame photograph. Ang huling family portrait bago lahat gumuho. Si Teresa sa 26. Naglalaro pa rin ng devoted daughter. Si Lorna na may perfect smile. Nagpaplano na ng pagtatapon sa akin. At ako, walang kamalayan na parang tupa na papalapit sa patayan. Ang mga unang linggo ang pinakamahirap. Construction cleanup jobs, restaurant dishwashing, kahit anong cash at walang reference. Ang mga kamay ko ay nagaspog muli. Masakit ang balikat sa labor na hindi ko ginawa mula 20 esko. Pero sa kwartong amoy industrial na yon, sa pagitan ng hiya at galit, may nagsimulang tumubo. Determinasyon, ang klaseng lumalago sa dilim. Hinawakan ko ang malamig na ibabaw ng photograph. Ang pamilya sa silver frame ay ngumiti pabalik sa akin. Mga estranghero mula sa ibang buhay. Bukas ay ipapaalala ko sa kanya kung gaano kalayo ang narating ko mula sa basag na lalaking may 500. Ang umaga na liwanag ay dumaloy sa mga bintana ng kwarto ko. Ginagawang molten gold ang Lac Washington. 6 oras 30 minuto at gising na ako. Dating ugali mula sa construction days. Bagaman ngayon ay Italian espresso ang ginigising sa akin. Hindi instant coffee desperation. Tinanggak ako ng kitchen sa malambot na home ng expensive appliances. Pinigaan ko ang fresh beans. Ang rich aroma ay pumuno sa espasyo na parang insenso sa katedral na sarili kong ginawa. Habang gumagawa ang machine ng Magic, binuksan ko ang Wall Street Journal at nag-review ng overnight market movements. Kakaiba kung paano nagtatago ang routine ng revolution. 2 taon na ang nakalipas, nagbabasa ako ng classified ads para sa day labor. Ngayon, kinakalkula ko ang dividend yields sa 7-figure portfolio. Agosto 2023, 850,000 mula sa divorce settlement. Ang share ko sa assets na itinuring na worthless ni Lorna. Ang condemned house sa Beacon Hill ay mukhang urban decay na totoong nagaganap. Basag na bintana, saging porch, foundation issues na nakakatakot sa ibang buyer. Pero nakita ko ang potential kung saan nakita ng iba ang problema. Ang office files ko ay may patunay ng unang sugal na yon. Ang purchase contract, frame na parang diploma, nagpapakita ng sale price, 2.4 milyon. 4 na buwan ng 16 na oras renovation days. Natutunan ang plumbing at electrical sa YouTube videos at library books. Disyembre closing, 750,000, 3.7 milyon na profit. Unang tunay na tagumpay ko. Ang portfolio folder ay may natitirang kwento. Property pagkatapos ng property. Bawat purchase ay mas ambitious kaysa sa nauna. Taglamig 2023, naging tagsibol 2024, naging tag-init ng tagumpay. Bawat profit ay reinvested. Bawat aral ay natutunan at in-apply. Ang turning point ay dumating sa Oktubre. Isang foreclosure sa Queen Anne. Ang may-ari ay default sa renovation loans. Desperadong ibenta ng bank. Naglakad ako sa half-finished shell at nakita ang hindi nakita ng iba. Premium location. Solid bonds. Nagsimula na ang trabaho. 11.4 milyon na purchase price. 6 na buwan ng maingat na restoration. 24 milyon na sale price. Ang profit na yon ay nagbago ng lahat. Sinipsip ko ang espresso. Rich at complex.
Walang katulad sa bitter gas station coffee na nagbigay buhay sa akin noong unang buwan. Ang bank statement sa drawer ng desk ko ay nagpapakita ng kasalukuyang total. 580 milyon. Net worth na magpapahinto kay Lorna sa pag-inom ng morning smoothie. Ang phone ko ay nagpapakita ng missed calls mula kagabi. Real estate agents na may bagong opportunities, contractors na nagbibid sa projects, investors na gustong magpartner, ang klaseng problema ng successful na tao. Bawat pako na itinanim ko, bawat til na inilatag, bawat walang tulog na gabi sa paglano ng susunod na hakbang. Lahat ay humantong dito, sa kitchen na to, sa view na to, sa moment ng quiet triumph bago ang bagyo. Ang photo collage sa refrigerator ko ay nagkukwento ng visual story. Before and after shots ng bawat property. Newspaper clippings tungkol sa neighborhood revitalization. Award letters mula sa Seattle Real Estate Board. Ebidensya ng muling pagkabuhay. Ang dinner invitation sa Sabado ay hindi random. Si Teresa ay nalulunod, malamang si Lorna rin, at kailangan nila ng life preserver. Ang nagbigay ng 500 ay handa ng mag-usap ng terms. Tinapos ko ang kape at lumipat sa office. Naupo sa upuan na may satisfaction ng general na nag-inspeksyon ng battlefield. Ang property listings ay naghihintay sa screen ng computer ko. Investment opportunities na magiging impossible dreams lang ilang buwan na ang nakalipas. Ang umaga ay nakaunat sa harap, puno ng possibilities. Sa unang pagkakataon sa mga taon, ako ang may kontrol sa bawat isa. Pagkatapos ay tumunog muli ang phone ko. 40 oras ang lumipas bago ang pangalawang tawag. Nag-review ako ng acquisition contracts sa umaga ng Huwebes. Fresh coffee steaming sa tabi ng financial projections na magiging impossible 3 taon na ang nakalipas. Ang ulan ng Marso ay patuloy na tumitibok sa bintana ng office ko. Perpektong soundtrack para sa business. Ang phone ko ay nag-buzz. Ang pangalan ni Lorna ay lumitaw sa screen na parang multo mula sa ibang buhay. Inalis ko ang reading glasses na maingat. Inilagay sa tabi ng contract na binabasa ko. Pinatunog ito ng 3 beses bago sumagot. Hello, Lorna. Haron. Ang boses niya ay may paehong syrupy sweetness na pinahusay niya sa buong kasal namin. Sana hindi ako nakakaistorbo sa mahalaga. Hindi ka naman kailanman nag-alala noon. Sumandal ako sa leather chair. Ang pen ay handa sa notepad. Ano ang kailangan mo? Tungkol kay Teresa. Ang rehearsed tremor sa boses niya ay halos artistic. Nahaharap siya sa unexpected financial crisis. At naisip ko, bilang tatay niya, background noise ang dumaan sa connection. Mga papeles na nagkakalat. Whispered urgency na hindi ko masyadong narinig. Anong klaseng crisis? Pinanatili ko ang neutral, professional na tono. Paeho sa kontraktor na nag-inflate ng estimates. Mahinang business decisions. Ang mga creditors ay nagbabanta ng legal action. Bahagyang bumilis ang paghinga niya. Hindi ako magtatanong kung hindi emergency. Mawawala sa kanya ang lahat. Sabihin mo sa kanya ang tungkol sa legal troubles. Malinaw na dumaan sa phone ang boses ni Teresa na matalim sa anxiety. Ang pause ni Lorna ay eksaktong 3 segundo. Ibig sabihin, seryoso ang sitwasyon. Gaano kaseryoso? Sinulat ko ang performance sa notepad. Inikot ng 2 beses. 2.8 milyon lang ang kailangan para maayos ang immediate crisis. Mabilis at practiced ang paglabas ng numero. Alam kong malaki, pero humingi ng higit pa, Nay. Ang coaching ni Teresa ay perpektong dumaan sa chat speakerphone na ginagamit nila. Ang katahimikan na sumunod ay maaring pumutol ng salamin. Naiintindihan ko. Inilagay ko ang pen. Namangha kung gaano ka-transparent ang desperation sa mga tao. At bakit mo naisip na may ganitong pera ako na nakahiga lang? Narinig ko, pumiyok ang boses ni Lorna na parang manipis na yelo. May mga nag-uusap, alam mo, tungkol sa tagumpay mo. Maraming pinag-usapan ang mga tao. Inikot ko ang upuan patungo sa bintana. Pinapanood ang ulan na dumudulas sa salamin na malamang mas mahal kaysa sa monthly rent nila. Hindi lahat ay totoo. Harland, please. Anak mo siya. Ang anak ko ay itinaboy ako na may 500 at tinawag akong failure. Ang mga salita ay lumabas ng kalmado, measured, factual. Ngayon kailangan niya ng 2.8 milyon mula sa failure. Iba yon. Nagalit siya. Honest siya. Kinuha ko ang coffee cup. Sinarap ang rich warmth. Brutal. Refreshingly honest. Pero tatay mo siya. Family means hindi kahit isang sentimos. Ang finality sa boses ko ay nagulat pa sa akin. Kailanman. Hindi ka seryoso. Tinapos ko ang tawag sa gitna ng pangungusap at inilagay ang phone. Patuloy ang tambol ng ulan sa bintana ko. Nililinis ang lungsod habang iniiwan ang mahahalagang bagay na hindi natatablan.
Eksaktong inaasahan ko, eksaktong hinintay ko. Naupo ako sa upuan ng eksaktong 30 segundo. Pagkatapos ay hinawakan ang personal cellphone ko. Oras para sa maliit na test ko rin. Biyernes umaga, crisp sunlight ang dumaan sa bintana ng office ko. Ginagawang hammered silver ang Lake Washington. Sa nakaang gabi ay naglano ako ng approach. At ngayon ay nakaupo na may fresh coffee at phone recording app na handa. Handa na i-confirm ang hinala ko. Ang tawag kay Teresa ay magsisettle ng lahat. 2 beses kong pinractice ang defeated tone. Pagkatapos ay tinawagan ang number niya. Sumagot siya sa pangalawang ring. Bright ang boses sa expectation. Tay, umaasa akong tatawag ka. Teresa, anak, naglagay ako ng kaunting tremor para maging authentic. May kakilakilabot na balita tungkol sa investments ko. Anong balita? Halatang nabawasan ang eagerness niya. Biglang lumala ang market kahapon. Halos lahat nawala sa akin. Mas madali ang pagsisinungaling kaysa inaasahan. Bumagsak ang property values. Leverage positions ang tinawag. Disaster. Lumawak ang katahimikan sa pagitan namin na parang nagbubukas na bangin. Magkano ang lahat? Maingat niyang tanong. Magkikita ako ng bankruptcy lawyers sa susunod na linggo. Tumigil ako para sa effect. Tinitingnan ang aktwal na bank statement na nagpapakita ng 8 figures. Nagsisimula nang dumating ang foreclosure notices sa loans. Foreclosure notices. Flat at calculating na ang boses niya. Pero sinabi mo na maayos ka. Akala ko. Overleveraged pala ako. Masyadong confident. Pinayagan ko ang genuine sadness na pumasok. Hindi para sa nawalang pera, kundi para sa malalaman ko. Nakakaawa ito sa Saturday plans natin. Ang pause na sumunod ay eksaktong 12 segundo. Binilang ko. Ano ang ibig sabihin nito? Ganap na nagbago ang tono ni Teresa. Walang sympathy, walang comfort. Pure arithmetic. Magkano ang natira? Siguro sapat para sa maliit na apartment kung swerte. Isinara ko ang mga mata. Naghahanda sa impact. Alam kong nagbabago ito ng lahat para sa'yo. Ano? Seryoso. Ganap nang nawala ang mask. Huwag ka nang pumunta sa dinner sa Sabado. Walang pag-alinlangan. Hindi, kakayanin natin. O hindi mahalaga ang pera. Malamig na dismissal. Mabilis na parang talim sa pagitan ng ribs. Naunawaan ko ng lubos. Nanatiling steady ang boses ko sa sheer force of will. Nagbabago ito ng lahat para sa'yo. Ibig sabihin, ano ang silbi kung hindi ka makakapagbigay? Nahuli niya ang sarili, pero huli na. Pasensya na, Tay, pero talagang complicated ang timing. Salamat sa pagiging diretso tungkol sa nararamdaman mo. Hindi tungkol sa nararamdaman, ito ay goodbye, Teresa. Tinapos ko ang tawag at naupo ng walang galaw ng buong minuto. Tinitingnan ang phone. 28 taong pagiging tatay ay nabawasan sa transaksyon. At nang nawala ang pera, nawala rin ang anak. Ang recording ay nakakuha ng lahat. Ang boses niya, ang priorities niya, ang kumpletong kawalan ng pakialam sa supposed devastation ko. Perfect na ebidensya ng alam ko, pero kailangang kumpirmahin. Isinav ko ang file na may date ngayon at binuksan ang laptop. Oras para malaman kung ano ang itinago ng pamilya ko sa akin. Ang weekend ay nawala sa research at planning. Sa Lunes umaga, may sapat na surface information ako para malaman na kailangan ko ng professional help. Ang failed business venture ni Teresa ay nagpapakita ng dosenang customer complaints sa iba't ibang platforms. Ang Instagram medical fundraising ni Lorna ay lalong suspicious sa scrutiny. Ang downtown office ni Marcus Reed ay nasa 15th floor ng glass tower na overlooking Elliott Bay, dating FBI. Ayon sa credentials, ngayon ay specializing sa financial fraud investigations. Eksaktong kailangan ko. MR Voss. Mas bata si Reed kaysa inaasahan. Mid-negatibo 40S na may matalim na mata at firm handshake. Binanggit mo ang pangangailangan ng background verification sa dalawang individual. Naupo ako sa client chair. Napansin ang mga diploma at commendations sa dingding. Professional competence ang nagmumula sa bawat ibabaw. Ang anak ko at ex-wife ay lumapit sa akin para sa significant financial assistance. Pinanatili ko ang business-like, factual na tono. Kailangan ko ng complete background checks bago magdesisyon. Standard due diligence. Binuksan ni Reed ang fresh file folder. Anong specific areas ang concern mo? Anumang legal vulnerabilities, fraudulent activities, o misrepresented circumstances? Inilahad ko ang basic information sheets na inihanda ko. Discretion ay essential. Hindi sila dapat malaman ang investigation na to. Sapat na sinuri ni Reed ang documents. 1 linggo para sa comprehensive reports. Ang fee ko ay 280,000.
kasama ang expenses. Tanggap. Sinulat ko ang check agad. Gaano ka-detailed ang findings mo? Lahat na legal na makukuha. Public records, court filings, business registrations, customer complaints, social media analysis. Isinilid niya ang check sa folder. Kung may deception, mahahanap ko. Miracles ay dumating ang preliminary report. Walang judgment ang boses ni Reed. Puro facts na inihatid ng professional precision. Ang anak mo ay nag-operate ng online store na Lux Living Essentials mula Enero hanggang Oktubre 2024. Inilahad niya ang documentation sa desk. Humigit kumulang, 8.5 milyon ang nakolekta mula sa customers at halos wala ang na-deliver. Damning ang ebidensya. Screenshots ng fake product listings, customer complaint compilations, payment records na nagpapakita ng perang nakolekta pero walang fulfillment. Sistemang fraud operation ang pinatakbo ni Teresa. Maraming customers ang nag-iisip ng legal action. Pagpapatuloy ni Reed, pero kulang sila sa organization. Walang formal charges pa. Ano naman ang ex-wife mo? Mas interesting, binuksan ni Reed ang pangalawang folder. Nag-raise siya ng significant money sa Instagram medical fundraising. Nag-claim ng iba't ibang sakit. Ang medical records ay nagpapakita na walang serious health issues. Ang final meeting sa Biyernes ay kumpleto ang picture. Ang comprehensive dossier ni Reed ay nagbunyag ng full scope ng deceptions nila. Tax implications para sa unreported income. Potential criminal charges para sa fraud. Isang web ng kasinungalingan na mas malalim kaysa inisip ko. Ang unreported donation income ng ex-wife mo ay maaring mag-trigger ng federal tax investigations. Ipinaliwanag ni Reed, ang anak mo ay nahaharap sa potential felony charges kung mag-organisa ng maayos ang customers. Pinag-aralan ko ang makapal na folders. Namangha kung gaano kathoro ang pagkakabuo ng House of Cards nila. Parehong babae ay nabubuhay sa borrowed time, borrowed money, borrowed credibility. Magandang trabaho, tumayo ako para umalis, folders na nakatago sa ilalim ng braso ko. Ipadala ang final invoice sa business address ko. Ang drive pauwi ay eksaktong 23 minuto. Sapat na oras para iproseso ang natutunan ko. Para pahalagahan ang skope ng possibilities ngayon. Inabot nila sa akin ang bawat sandata para sa perfect legal revenge. Bumalik ako sa office, inilatag ang ebidensya sa mahogany desk ko, na parang battle plans, customer contact information, documentation ng fraud, proof ng tax evasion, lahat na kailangan para sa kanilang completed downfall. Isinara ko ang makapal na folder at hinawakan ang phone. Oras para magsimula ng ilang interesting phone calls sa very frustrated people. Huwebes ng gabi ay nagdala ng satisfying weight ng complete information. Ang files ni Marcos Reed ay tumakip sa mahogany desk ko na parang battle plans. Customer complaint lists, medical records, fraud documentation. 2 taon ng systematic deception ay nakalantad ng itim at puti. Inayos ko ang ebidensya sa maayos na stocks. Sinasara ang irony. Maingat nilang binuo ang House of Cards. Hindi inakalang may magdodokumento ng bawat kasinungalingan, bawat pagnanakaw, bawat manipulated tier para sa fake sympathy. Oras para sa performance ng isang buhay. Sumagot si Teresa sa unang ring. Tight ang boses sa barley-contained anxiety. Teresa, anak, naglagay ako ng kaunting excitement para maging authentic. Hindi mo maniniwala ang nangyari. Ang emergency deal na binanggit ko ay natuloy. Ano? Anong emergency deal? Akala ko nawala ang lahat sa'yo. Market volatility, alam mo. Isang araw down, kinabukasan up. Nag-flip ako sa fraud files niya habang nagsasalita. Pinag-aralan ang photographs ng products na hindi umiral. Hindi lang na-recover ang lahat. Nagdagdag pa ako ng karagdagang 170 milyon sa proseso. Ang katahimikan na sumunod ay eksaktong 8 segundo. Naririnig ko halos ang pag-shift ng gears sa utak niya. Oh my goodness! Ganap na nagbago ang boses niya. Desperation ay napalitan ng calculated sweetness. Ang galing! Masaya ako para sa'yo. Ibig sabihin, balik na ang Saturday dinner invitation. Tungkol sa Sabado, tumigil siya, nagkakalap ng lakas. Sana pwede pa rin ang family dinner. Miss na kita. At sa tingin ko maganda para sa atin na mag-reconnect bilang pamilya. Parehong boses na malamig na nag-dismiss sa akin 24 oras na ang nakalipas. Ngayon ay puno ng artificial warmth. Textbook manipulation eksaktong hinulaan. Siyempre, anak, family comes first. Lumipat ako sa medical records ni Lorna. Napansin ang complete absence ng serious illness. Bagaman kailangan ko itanong, paano ang financial status mo? Mukhang may concern ka kanina. Well, hinaba niya ang salita, naghahanda ng pitch. Ayaw ko ngang banggitin.
Pero may business difficulties ako. Hindi seryoso, cash flow problems lang. Anong klaseng problems? Customer complaints mostly. May mga nagsasabing hindi nila natanggap ang orders. Pero siguro shipping delays lang. Natural na dumating ang kasinungalingan. Halos na-admire ko ang skill. Kung makakaspare ka lang ng 11.4 milyon, maayos lahat. Bigyan mo ako ng time para ayusin ang mga misunderstandings na to. 11.4 milyon. Medyo specific para sa mere cash flow problems. Malaking halaga yan, sabi ko thoughtfully. Pag-iisipan ko kung paano pinakamabuting tulungan ang anak ko. Talaga, isaalang-alang mo. Palpable ang relief sa boses niya. Tay, walang kaalam kung gaano kahalaga to sa akin. Pag-uusapan natin ng maayos sa Sabado. Kailangan kong i-move ang ilang funds. Pero pamilya ang pamilya. Salamat. Salamat ng marami. Hindi na makapaghintay na makita ka. Tinapos ko ang tawag at sumandal sa upuan. Pinag-aralan ang ebidensya na nakalat sa harap ko. 8.5 milyon na ninakaw mula sa customers. Dosenang tao na niloko, binalewala, itinuring na hindi importante. Gayunpaman, humingi siya ng 11.4 milyon ng walang pag-aalinlangan. Ang anak na pinalaki ko ay naging estranghero na kayang magsagawa ng systematic fraud. Ang test call ay nagkumpirma ng pinakamalalang takot ko. Habang nagbibigay ng perfect justification para sa susunod. Tinapos niya ang tawag at hinawakan ang business card na isinama ni Marcos Reed sa file. Oras para ipakilala ang ilang very frustrated people sa konsepto ng hustisya. Biyernes umaga, natagpuan ako sa downtown office ni Merit Clean. Complete evidence files ang nakala sa conference table niya na parang pieces ng complex puzzle. Ang ulan ay dumudula sa bintana, 40 palapag sa itaas ng Elliott Bay. Perpektong backdrop para sa legal warfare planning. Solid na ebidensya to, halon. Sinuri ni Merit ang fraud documentation ng professional detachment. Malinaw na intentional fraud ang ginawa niya. Hindi lang business incompetence. Kilala ko si Merit ng 15 taon, poker nights, holiday parties, ang klaseng friendship na nakaligtas sa divorce at career changes. Naintindihan niya ang legal needs ko at emotional investment sa case na to. Gaano kabilis tayo makagalaw kapag na-serve na ang papers? Aggressive ang timing na hiniling mo, pero legal na legal. Inayos niya ang customer complaints sa chronological order. Pwede ang process server doon sa 7:30 bukas ng gabi. Sapat na oras para makarating ka muna. Perfect. Gusto ko niyang maunawaan na may consequences ang actions. Sigurado ka sa approach na to. Kapag nagsimula na, walang balik. Genuine ang concern ni Merit, professional. Ang anak mo ay haharap sa serious financial at posibleng criminal consequences. Siya ang pumili ng landas na, tunang magdesisyon, siyang magnakaw sa innocent pupil. Ang hapon ay natunaw sa systematic phone calls. Ang contact list ni Marcos Reed ay nagbigay ng names, numbers, at loss amounts para sa 23 defrauded customers. Pareho ang pattern ng bawat conversation. Initial skepticism, lumalaking excitement, eager participation sa collective legal action. Si Ren Soto, 34 anyos na guro mula sa Tacoma, lumitaw bilang natural spokesperson ng grupo. Ang boses niya ay may controlled anger ng taong matagal ng professionally pulit. Buong buwan na kaming naghahanap sa kanya. Paliwanag niya sa ikatlong conversation. 280,000 para sa dining room set na hindi umiral. Nag-ipon ako ng 8 buwan para sa furniture na yon. Hindi ka na mag-iisa, assurance ko. Professional legal representation, shared costs, maximum impact. Seryoso ka sa pagtulong sa amin. Ano ang connection mo kay Teresa? Concerned citizen ako na may access sa current location niya at substantial evidence ng systematic fraud. Sa gabi, ang team ni Merit ay nag-overtime para maghanda ng comprehensive lawsuit documentation. Ang conference room ay buzzing sa focus energy, paralegals na nag-organisa ng ebidensya, associates na nagre-research ng precedents. Lahat ay naiintindihan ang importance ng perfect legal execution. Process server confirmed para bukas ng gabi. Anunsyo ni Merit, nagre-review ng final timeline. Private residence, multiple witnesses present. Memorable ito. Sabado umaga ay nagdala ng final coordination calls. Si David Chen, ang process server namin, ay may 20 taong experience sa difficult situations. Ang calm professionalism niya ay nangako ng flawless execution. Family dinner setting means emotional witnesses, paliwanag niya. Perfect para sa psychological impact, assuming yon ang goal mo. Psychological impact ang eksaktong goal. Ang service ay thorough, professional, at completely legal. Walang grounds siya
para sa procedural appeals. Ang legal machinery ay gumagalaw na. 23 victims ang makakakita ng hustisya, backed by ironclad evidence at proper representation. Ang House of Cards ni Teresa ay guguho sa harap ng pamilya na nag-enable sa fraud niya sa willful ignorance. In review ko ang coordinated attack timeline ng isa pang beses. Legal papers para kay Teresa sa 7 oras 30 minuto. Maximum family impact. Walang escape routes. Walang legal technicalities. Walang mercy para sa systematic theft na nagtatago bilang business failure. Umalis ako sa office ni Merit na may legal justice na gumagalaw at hinawakan muli ang phone. Oras para siguraduhin na haharap si Lorna sa sariling reckoning sa ibang paraan. Sabado hapon ay nangangailangan ng precision timing. Ang legal assault kay Teresa ay locked and loaded. Pero ibang approach ang kailangan para kay Lorna. Medical fraud ay deserve ng public exposure. Tax evasion ay warrant ng federal investigation. Nag-ayos ako ng meeting kay Jessica Chen sa neutral downtown coffee shop. Ang investigative reporter ng Seattle Tribune ay specialized sa social media fraud. Perfect credentials para i-dismantle ang Instagram influencer scams. May documented evidence ako ng systematic fraud ng major Seattle area Instagram influencer. Simula ko, inilahad ang Manila envelope sa maliit na table. Immediate ang professional skepticism ni Jessica. Anonymous sources require exceptional verification. Anong klaseng fraud? Nakakolekta siya ng higit 11.4 milyon sa donations para sa fake medical condition. Pinanood ko ang pag-shift ng expression niya mula doubt tungo sa sharp interest. Pinapatunayan ng medical records na wala siyang sakit na inaangkin. Maingat niyang binuksan ang envelope. Sinuri ang documentation ni Marcos Reed ng practiced efficiency. Medical records, Instagram analytics, income estimates, lahat na kailangan para sa devastating expose. Seryoso ang allegations na ito at nangangailangan ng substantial fact-checking. Ang boses niya ay may controlled excitement ng journalist na nakakaramdam ng major story potential. Nagiging epidemic ang Instagram influencer fraud. Pero ang level ng medical deception na to ay particularly egregious. Hindi revenge journalism to, assurance ko. Public service ito, pinoprotektahan ang future victims mula sa sophisticated medical manipulation. Kung mag-check out to, pwede naming i-publish online sa loob ng ilang oras. Ang tax implications lang ay magti-trigger ng federal investigation. Habang sinisimulan ni Jessica ang verification process, kinontak ko ang IRS tip line. Si David Park, Seattle Office Tax Fraud Investigator, ay specialized sa social media income tax evasion cases. Nagre-report ako ng systematic tax evasion ng individual na may substantial unreported social media income. Paliwanag ko, nagbibigay ng details ni Lorna at evidence summary. Ano ang relationship mo sa subject? Paano mo nakuha ang information? Concerned citizen ako na may access sa publicly available information at legitimate financial records na nakuha sa legal investigation. Kailangan namin ng documented evidence ng income sources at tax filing discrepancies. Makakapagbigay ka ba ng specific dollar amounts at time periods? Completed documentation ay ipinapadala sa office ninyo ngayon. Estimated unreported income ay lumampas sa 11.4 milyon sa loob ng 18 buwan. Flawless ang coordination. Ipopublish ni Jessica ang expose online sa 8 oras. Eksaktong sa family dinner namin. Magsisimula ang IRS investigation sa Lunes umaga na may formal audit proceedings. Ang reputasyon ni Lorna ay guguho habang nakaupo siya sa sariling dinner table. Malamang nagche-check ng Instagram para sa validation na hindi na niya matatangga. Malamang isasara ng Instagram ang account niya kapag nag-viral to. Note ni Jessica sa final coordination call. Perfect timing yon. Maximum impact, minimum recovery time. Ang tax investigation ay magtatagal ng buwan. Pero ang reputation damage ay immediate at permanent. Maraming anyo ang hustisya. Minsan ang social consequences ay mas effective kaysa legal. Sa 5 oras 30 minuto, parehong attacks ay coordinated at ready. Legal papers para kay Teresa sa 7 oras 30 minuto. Media destruction para kay Lorna sa 8 oras. Perfect storm ng consequences para sa 2 taon ng systematic deception at family betrayal. Isinara ko ang laptop at tiningnan ang relo. Sa loob ng 2 oras, ihahatid na ang hustisya kasabay ng hapunan. Ang 45 minutong drive papuntang Tacoma ay nagbigay ng oras para sarapin ang darating na moment. Maayos ang trapiko ng gabi ng Marso, na parang ang universe mismo ang nagko-coordinate ng pagdating ko. Dumating ako sa familiar driveway ng eksaktong 7 oras. Punctuality ay crucial para sa susunod.
Mas maliit ang bahay kaysa naalala ko. Mainit na liwanag ang dumadaloy mula sa dining room windows. Lumilikha ng illusion ng domestic tranquility na malapit ng mabasag na parang murang salamin. Dala ko ang elegant gift box. Walang laman pero perfectly wrapped para sa psychological effect. Bawat detalye ay mahalaga sa performance na gagawin ko. Halon. Binuksan ni Lorna ang pinto ng may theatrical enthusiasm. Ang alahas ay kumikislap mula sa recent donation purchases. Ang ganda mo. Bagay sa iyo ang sukses. Maganda ang bumalik sa bahay na to, sagot ko. Pumasok sa foyer kung saan minsan ay binigyan ako ng 500 at walking peppers. Nagbabalik ng maraming alaala. Ang dining room table ay set para sa 4. Flickering candles sa ibabaw ng best china ni Lorna. Lumitaw si Teresa mula sa kusina. Nervously smoothing ang damit. Malinaw na pinili para mag-project ng sukses na wala siya. Tay. Ang yakap niya ay calculated. Practice. Masaya ako na nakarating ka, kahit sa lahat ng nangyari kamakailan. Tubig na sa ilalim ng tulay, anak. Inilagay ko ang gift box ng prominent sa side table. May special surprise ako para sa lahat. Pero good things come to those who wait. Tumango si Gary mula sa pwesto niya malapit sa tea. Uncomfortable sa formal attire, pero sinusubukang maging supportive husband. Palpable ang discomfort niya. Malinaw na nararamdaman niya ang undercurrents na hindi niya ma-identify. Dumaloy ang dinner conversation sa forced pleasantries. Si Lorna ay naglalaro ng gracious hostess, habang si Teresa ay nagbuo ng confidence para sa financial pitch. Tiningnan ko ang relo ng discreet. 7:25. 5 minuto hanggang sa unang surprise. Iniisip namin, simula ni Teresa sa tamang oras. Dahil napaka-successful mo sa investments, baka pwede nating pag-usapan ang family partnership. Pamilya ang lahat, dagdag ni Lorna. Inabot ang kamay ko para pisilin. Dapat laging nandiyan tayo para sa isa't isa. Talaga. Sumangayon ako. Pinapanood ang second hand na lumalapit sa 7:30. Bagay din sa iyo ang sukses, Teresa. Mukha kang taong talagang naka-figure out na. Masarap ang irony. Narito siya, nag-uusap ng investment opportunities habang nagtatago sa defrauded customers. Naglaplano na humingi ng pera sa tatay na itinapon niya na parang basura. Hindi talaga loan. Pagpapatuloy ni Teresa, lumalakas sa rehearsed pitch. Mas parang partnership sa pagitan ng tatay at anak. 11.4 milyon ang magsosolve ng ilang immediate cash flow issues at magpo-position sa amin para sa amazing returns. 11.4 milyon. Paulit-ulit kong naisip. Medyo specific yan. Tumunog ang doorbell ng eksaktong 7:30. Natigilan si Teresa sa gitna ng pangungusap. Confusion ang kumislap sa mukha. May inaasahan ba tayo? Ang unexpected, sabi ko, halos hindi makapagpigil ng satisfaction. Ang gandang teaming. Tumayo siya ng reluctant. Malinaw na inis sa interruption sa carefully planned presentation. Sa pamamagitan ng dining room doorway, pinanood ko siyang magbukas ng pinto sa professional-looking na lalaki na naka-business suit. Teresa Voss, may legal documents ako para sa iyo mula sa King County Superior Court. Instant na nawala ang kulay sa mukha niya. Ano? Siguradong may pagkakamali. Sinserve ka ng class action lawsuit tungkol sa fraudulent business practices at customer deception. Pakikalmahan mong pirmahan dito bilang acknowledgement ng receipt. Ridiculous to. Tawag ni Lorna mula sa dining room. Family dinner kami dito. Pero nakikita ko ang nanginginig na kamay ni Teresa habang nagkakalat sa legal papers. Reality ay bumagsak sa carefully constructed facade niya na parang wrecking ball sa tissue paper. Ma'am, ito ay tungkol sa Lux Living Essentials online store at multiple counts ng intentional fraud. Ang professional calm ng process server ay malakas na kontrast sa chaos na sumabog sa dating peaceful family gathering. Natumba pabalik si Teresa sa dining room. Ang papeles ay nagkakalat sa nanginginig na daliri. Si Lorna ay hinawakan na ang phone. Confident na kaya niyang ayusin kahit ano sa right connections. Wala siyang ideya na ang sariling reckoning niya ay naglo-load sa screen. Sa resources mo, Harlon, makakahair tayo ng best lawyers sa Seattle. Ang boses ni Lorna ay may confident authority ng taong sanay magmanipulete palabas ng problema. Misunderstanding lang, na kayang ayusin ng pera. Nanatili akong nakaupo. Pinapanood ang scene na nag-unfold na may satisfaction ng konduktor na nagdidirekta ng symphony. Hinawakan ni Teresa ang legal documents. Maputla ang mukha habang nagsisimulang maunawaan ang skope ng problema. May attorney ako sa Instagram na specialized sa ganitong situations. Pagpapatuloy ni Lorna, nag-scroll na sa phone contacts. Ilang strategic calls ang maglilinis nito. Ilang customers ang nakalista dito.
Pumiyok ang boses ni Teresa habang sinuri ang lawsuit details. 8.5 milyon. Wala akong ganitong pera. Magkakasama tayo bilang pamilya, deklarasyon ni Lorna, na natiling confident sa kakayahang mag-orchestrate ng solutions. Yan ang ginagawa ng pamilya. Binuksan niya ang Instagram para kontakin ang legal connections. Pero agad na nagbago ang expression mula confidence tungo sa confusion. Flooded ang screen ng notifications. Libu-libong angry comments at messages na lumilitaw ng mas mabilis kaysa ma-process niya. Ano? Bakit libu-libong comments ang tumatawag sa akin na fraud? Lumiliit ang boses niya sa bawat salita habang nag-scroll sa digital avalanche. May nag-post ng article. Local influencer fake illness exposed. Tiningnan ko ang relo. 8:05. Eksaktong nakaschedule ang article ni Jessica Chen. May medical records nila. Lumalaki ang panik ni Lorna habang binabasa ang screen. Paano possible to? Sinasabi nila na ninakaw ko ang pera mula sa cancer patients. Lumapit si Gary, nagbabasa sa balikat. Lorna, anong sakit? Ano ang pinag-usapan nila? Kasinungalingan lahat. Pero kulang sa conviction ang boses niya, habang frantically sinusubukang i-delete ang comments na mas mabilis lumitaw kaysa matanggal. Harlon, kailangan mo kaming tulungan. Gamitin ang pera mo para mawala to. Mawala. Sa wakas ay nagsalita ako. Kalmado ang boses na parang kalmadong lawa. Hindi nawawala ang hustisya dahil lang hindi ka komportable rito. Tumingala si Teresa mula sa legal papers. Sa wakas na unawaan ang coordination. Tay, alam mo ba to? Nakakamangha kung gaano kabilis lumitaw ang family loyalty kapag dumating ang legal consequences. Tumayo ako ng dahan-dahan. Inayos ang jacket. Kamangha-mangha ang timing. No. Una ang legal troubles mo. Ngayon ang article tungkol sa medical fraud ng nanay mo. Medical fraud. Genuine shock ang dala ng boses ni Gary habang nabubuo ang pieces. Lorna, nagsisinungaling ka tungkol sa pagiging may sakit. Real-time na nag-i-implode ang Instagram account niya. Ang screenshots ng Seattle Tribune article ay kumalat sa multiple platforms. Nagpapalakas ng skandal ng exponential. Mula sa disappointed followers na humihingi ng refund hanggang angry donors na nagbabanta ng legal action ang comments. Coordinated to, bulong ni Lorna. Malinaw na ang full scope ng destruction. May naglano nito. Naibigay ko na sa inyo ang surprise ko. Sabi ko, lumakad ba tungo sa pinto habang umabot sa crescendo ang chaos? Accountability ang tawag dito. Hindi mo kami pwedeng iwan lang ganito. Kumpleto na ang desperation ni Teresa. Parehong babae ang napagtanto na ang huling pag-asa nila sa salvation ay lumalakad palayo. Pamilya tayo. Tumigil ako sa threshold. Sinasarap ang moment na hinintay ko ng 2 taon. 2 taon na ang nakalipas. Itinaboy niyo ako na may 500 at tinawag na worthless. Ang boses ko ay nagdadala ng bigat ng bawat humiliasyon. Bawat walang tulog na gabi sa industrial motel na yon. Bawat moment ng grinding poverty na binalewala nyo. Ngayong gabi, natutunan nyo kung ano talaga ang halaga nyon. Isinara ang pinto sa likod ko nang may finality ng justice na serve cold at complete. Sa pamamagitan ng bintana, nakikita ko ang paehong babae na nakatitig sa phones nila. Pinapanood ang maingat na binuong buhay nila na gumuho sa real time, habang si Gary ay lumalayo sa wreckage ng kasal niya. 4 na buwan pagkatapos, nakatayo ako sa Hawaiian Beach. Pinapanood ang araw na natutunaw sa Pacific Ocean. Ang mainit na buhangin sa paa ko ay parang kabaligtaran ng lahat na kinakatawan ng industrial motel na yon. Poverty, humiliation, desperation ay napalitan ng choice, abundance, at peace. Tumawag si Merit kaninang umaga na may final legal updates. May satisfaction ang boses niya nang ihatid ang desisyon ng korte. Maximum civil judgment ang natanggap ni Teresa. 8.6 milyon sa restitution plus court costs. Particular na harsh ang judge tungkol sa systematic nature ng fraud niya. At ang criminal charges, felony fraud conviction, 3 taong probation, community service, at permanent criminal record. Makikita ng sinumang future employer ang charges na yon. Ang legal machinery ay umandar ng may inexorable precision. 23 victims ang nakakuha ng full compensation, habang si Teresa ay haharap sa dekada ng minimum wage jobs at garnished paychecks. Hustisya na inihatid sa proper channels, eksaktong pinlano ko. Pantay na tho ang destruction ni Lorna, pero mas public. Ang article ni Jessica Chen ay nag-trigger ng avalanche ng investigative journalism. Bawat donation, bawat fake medical claim, bawat tax discrepancy ay inilantad para sa public consumption. Permanently banned ang Instagram account niya. Overnight na nawasak ang influencer career niya.
Ang Yares audit ay nagbunyag ng 11.4 milyon sa unreported income. Ang penalties at back taxes ay nakonsumo ang bawat asset na naipon niya sa deception. Ngayon ay nag-work siya sa commercial cleaning jobs habang nakatira sa studio apartment. Ang glamorous lifestyle ay napalitan ng harsh economic reality. Nag-file si Gary ng divorce noong Mayo. Pinoprotektahan ang business assets habang nagdidistansya sa criminal behavior ng asawa. Kahit ang passive enablers ay nahaharap sa consequences kapag sapat ang scale ng fraud. Nag-buzz ang phone ko sa real estate alert. Isa pang property opportunity sa downtown Seattle. Isa pang chance na magbuo ng legitimate wealth sa actual skill kaysa manipulation. Sistemang pinalawa ko ang portfolio ko. Bawat success ay binuo sa honest evaluation at hard work. Mukha kang mapayapa rito, sabi ni Rebecca, ang attorney na nakilala ko sa Yellowstone trip noong nakaraang buwan. Matalino, successful, honest, lahat ng kulang sa previous family relationships ko. Parang may binitawan kang mabigat. Natutunan ko na ang ilang tao ay kumikita ng lugar sa buhay mo. Sagot ko, pinapanood ang alon na nagpapawi ng footprints sa buhangin. Ang iba ay nagsasakop lang ng space hanggang mapagtanto mo ang true value nila. 3 taon na ang nakalipas, sinusukat ko ang worth ko sa approval nila. Ngayon, naiintindihan ko na ang real value ay nagmumula sa character, integrity, at courage na humingi ng hustisya kapag niloko. Ang 500 na ibinigay nila sa akin ay hindi insulto. Accurate assessment, yon ang tingin nila sa halaga ng family loyalty. Pero mali ang kalkulasyon nila sa lahat ng iba. Ang vacation rental sa likod namin ay nagre-represent ng choice kaysa necessity. Ang investment portfolio ay nag-generate ng passive income na magko-compound sa mga dekada. Ang relationships na binuo ko ay batay sa mutual respect kaysa manipulation o need. Minsan ay nagtataka ako kung natutunan ba ni Teresa kahit ano mula sa consequences. Ang court-ordered community service sa homeless shelter ay maaring magturo sa kanya kung ano ang tunay na hardship. Siguro ang pagtingin sa actual struggling families ay magbibigay ng perspective sa customers na niloko niya. Si Lorna ay malamang hindi na magbabago. Bihira ang narcissists na mag-develop ng insight mula sa consequences. Pero hindi bababa sa diminished ang kakayahang makasama ang iba. Ang public exposure ay nawasak ang platform at credibility niya. Nawala ang araw sa horizon. Pinintura ang langit sa shades ng gold at crimson. Bukas ay lilipad ako pauwi sa Seattle, kung saan naghihintay ang mga bagong opportunities kasabay ng satisfaction ng hustisya na naabot sa patience at proper channels. 2 taon na ang nakalipas. Iniwan nila ako na may 500 at tinawag na worthless. Ngayon, naiintindihan ko na ang true value ko ay walang kinalaman sa opinions nila at lahat ay may kinalaman sa character ko. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, pakikalmahan mo ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ang impressions mo sa comments. Para makinig sa susunod na kwento, i-click ang box sa kaliwa. Salamat sa panonood.